The first time I saw her, I remembered Alexandra's face immediately, but she couldn't remember me. Pakaramdam ko ay may kailangan pa tayong malaman sa pagkatao niya. The DNA of the corpse matched Alexandra's DNA. Si Christian pang inutusan ko na ipacheck yon para makasigurado na si Alexandra nga ang natagpo ang bangkay. Inabot ni Garrett ang inumin at agad na tinungga. Naklakbay ang mapait at malamig na alak sa kanyang lalamunan at hinagod ang naninikip niyang dibdib. The result was 99% sure that it was Alexandra. Pangalawang beses na yung DNA result kaya naniwala ako, pero ngayon na nakita kong babaeng yun. I'm starting to doubt everything. There's a lot of things that we should investigate. First, let's get a DNA test of Bella. Siya mismo maglalakad para makuha ang resulta kung match ang dalawa. Then, if it matches Alexandra's, we have to find out how was she able to escape from her kidnapper. At paano napeke ang pagkamatay niya? Paano siya nakarating sa Sicily? Bakit tila wala siyang maalala? Marin itinikom ni Garrett ang kanyang bibig. Yun din ang mga katanungan na gusto niyang masagot. Kung hindi si Alexandra ang bangkay na natagpuan noon, paano naging match ang resulta ng DNA test? Sinong pumeke? It already took us 5 years. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin mahanap ang mga kidnapper ni Alexandra. Mayroong lead, ngunit walang mahuli. Bigo niyang saad, maliit na grupo lamang ang kumidnap noon pero hirap na hirap pa rin ang pulisya. Nahulihin ang isa man sa kanila. Lumipas na lamang ang maraming taon, hindi niya pa rin alam kung sinong ulo ng pagpapakidnap sa kanyang asawa. Natabunan na lamang ang kaso ay walang naiharap na mga suspect sa kanya. Paano kung may pumoprotektang malaking tao kaya hindi mahuli-huli? Tanong ni James. Sinulyapan niya ang kaibigan. Mapait siyang ngumiti. I've never been a kind person, James. Marami hindi ko nakasundo sa industriya. Hindi lahat ng tao ay gusto ko. May ilan dyan na may lihim na galit sa akin. Hindi malabo na isa sa mga kaaway kong gumawa nito, sagot niya. Sumandal si James. Natahimik siya sa sinabi ni Garrett. Mahirap magpatakbo ng kumpanya. Mahirap pa mahalaan ng isang negosyo dahil hindi maiwasan na may masasagasaan o makakaalitan kang ibang negosyante. Walang taong walang kaaway, lalo na kung nagmamay-ari ng isang malaking kumpanya. Maliban pa roon, hindi naiwasan ang inggitan ng mga tao. Kahit hindi mo sila gawan ng masama, basta't nilamon na sila ng inggit dahil sa pag-angat mo. Ituturing ka nilang kaaway. That's the sad reality of their lives. Maswerte na lamang kung makatagpo ka ng mga totoong kaibigan. How about Natalie? Alam niya bang nasa Sicily ka? Sumimsim ng inumin si Garrett. Malayo ang kanyang tingin. No, and I hope she wouldn't know. Inubos ni James ang inumin at saka mapait na umiti sa kanyang sarili. Tinan mo nga naman, noon na hindi matiis ni Garrett si Natalie. Naniniwala naman siyang kahit paanong minahal ni Garrett si Natalie noon. Naramdaman at nakita naman nila yon. Yun nga lang, nagbago lamang ang nararamdaman ng lalaki nang maikasal na ito kay Alexandra. Nabulag nga lang si Garrett, naging manhi sa sariling nararamdaman kaya sa huli na napagtanto ang bagay na yon. Are you going to file a divorce with her? Maingat niyang tanong. Hinilingit sa kaalaman ni James ang magulong pagsasama ni Garrett at Natalie. Kahit na hindi sila madalas na makita ng lalaki, umaabot pa rin sa kanyang balita na magulong pagsasama ng dalawa. Alam niya rin na bumili ng bagong condo unit ang lalaki para makaiwas kay Natalie. Alam niya rin na mas madalas na nakababad si Garrett sa trabaho at madalang lang kung umuwi sa tahanan nila. Kahit kailan hindi na sa kanya nagkakwento si Garrett tungkol sa asawa nito. Parang walang relasyon ng dalawa at ramdam niyang nahihirapan din si Garrett na punan ang responsibilidad bilang asawa kay Natalie. Nagsalin si Garrett ng inumin at pinuno nito ang baso. She wouldn't let me divorce her, sagot niya. Natalie could have been a good wife, but I couldn't look at her without thinking the woman I lost. Naalala ko pa rin si Alexandra kahit siyang nasa harap ko. That's unfair, but I couldn't help it either. Kaya gusto ko rin makita si Bella dahil gusto ko sa paraan na ito. Unti-unti ko nang pakawalan ang nararamdaman ko kay Alexandra. Kung ayaw niya makipag-divorce, bigyan mo ng dahilan para iwanan ka. You were good at it. Ni James na tinungga ang inumin. Mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Garrett. Naalala niya nang alukin niya si Alexandra nang hiwalayan noon. Mabilis lang nakausap si Alexandra. Ito pa ang may lakas ng loob na isuniti ang divorce agreement nila sa regional court.
Siguro kung hindi pa sila dumating sa ganung punto, hindi pa siguro siya magigising sa katotohanan na nahulog na siya sa babae. Doon niya napagtanto na hindi niya kayang mawala si Alexandra sa kanya, nang ito na ang gustong kumawala sa kanya. Siya naman ang hindi mapakali dahil hindi niya kaya. I couldn't treat her any better. Pero mahabang pasensya ni Natalie, ayaw niyang iwanan ko siya. Hindi niya rin kayang iwanan ako. Pagbalik ko, I will try to end our marriage peacefully. 2 years is enough for the both of us to realize that we couldn't really make it. Muling tinungga ni Gareth ang inumin. Sa pangalawang pagkakataon, bigo na naman siya sa pag-aasawa. May nasasaktan na naman siya. I couldn't teach myself to love her. Masasaktan ko lang siya kung magpapatuloy kami kahit na alam naming pareho na. Mahal ko pa rin si Alexandra. 3 araw, simula nang huling makita ni Bella si Mr. Virado at Mr. Garcia ay nakatanggap naman siya ng imbitasyon galing kay Kate para sa simpleng brunch. Tinanggap niya ang imbitasyon sa pag-akalang silang dalawa lamang ng babae. Pero pagdating niya sa venue, kasama si Cadmus at Mr. Virado. Sinalubong pa siya ni Kate nang paakyat siya sa hagdan. At tuwang-tuwang babae dahil sa pagpunta niya. Good thing you came, Bella. Yumakap to sa kanya. Isang tibit ng ngiti lamang ang kanyang naging tugon sa babae. Madalas iniimbitahan naman siya ni Kate na kumain sa labas na silang dalawa lang kaya naisip niyang ganun din ang mangyayari ngayon. Ngunit mali pala siya. Nasa rooftop sila ng isang malaking gusali kaya sumasabog sa hangin ang kanyang buhok. Pilit niya yung pinirmi nang maglakad sila papalapit sa mesa kung nasan silang asawa ni Kate at si Mr. Virado. Buongiorno, Bella. Bati ni Cadmus nang makalapit sila sa mesa. Their table is good for 4 people only. Nasa may sulok pa yun malapit sa barandilya, kaya mas malakas ang ihip ng hangin. Hindi na niya kayang pigilan ang kanyang buhok na hindi lilipad ng hangin. Mabuti pa si Kate ay nakapungos ang buhok nito kaya walang problema. Nakita niyang maliit na bag sa katabing upuan ni Cadmus at alam niyang pagmamay-ari yun ni Kate kaya naman alam na niya kaagad kung saan siya dapat umupo. At yun ay sa tabi ni Mr. Virado. Medyo awkward yon para kay Bella dahil hindi na lamang ulit sila nagkita ng lalaking kliyente. Buongiorno, Cadmus. Bati niya pabalik sa lalaki bago nagbaba ng tingin kay Mr. Virado. Buongiorno, Senior Virado. Bati naman niya sa lalaki. Nagpapadala pa rin naman si Mr. Virado na mensahe sa kanya, minsan sa telegram at kung minsan ay sa kanyang email, pero hindi pa rin siya komportable sa lalaki. Tumango lang ito bilang tugon sa kanya. Dahan-dahan siyang naupo sa tabing upuan ng lalaki. Si Kate ay naupo na rin sa kanyang harap, katabi ni Cadmus. Matamis tumumiti sa kanya. I forgot to mention that my husband and Mr. Virado, natawa ng bahagyang babae. Gareth, will join us today. Mag-usap kasi sila tungkol sa negosyo kaya sumabay na lang din sila sa atin. Ani Kate. Sumulyap saglit kay Gareth. Mukhang sinabihan ni Mr. Virado na wag nang maging formal si Kate. At tanging Gareth na lamang ang itawag dito. But is that only for Kate? Kailangan ba maging shy Gareth na lang din ang itatawag sa lalaki? O Mr. Virado pa rin? Of course, Bella, use your mind. You still have to call him Mr. Virado. First name basis sila ni Kate dahil magkaibigan na sigurong dalawa. Ikaw, empleyado ka pa rin ni Kate at ni Mr. Virado. Kastigo niya sa sarili. No, it's okay. Sagot niya. Medyo nahiya dahil baka isipin ni Cadmus at Mr. Virado na ayaw niya nandito ang dalawa at sumabay sa kanila. Nilingon niya saglit si Gareth at ngumiti sa lalaki. I'm glad you're enjoying your stay in Sicily, Mr. Virado. Aniya, pilit na binabaliwalang pagkailang na nararamdaman. At least be friendly with him. Bulong ng kanyang isip. Nakatitig naman sa kanyang lalaki. Hindi sanay si Gareth nang humingiti sa kanya si Bella. Napaayos siya ng upo, ngunit hindi niya maiiwas ang tingin. You should try to visit Cefalu. It's a coastal town known for its beautiful beach, Norman Cathedral, and charming historic center. If you're fascinated with old architecture then, you should visit it during your free time. Suwestyon ni Bella. May konting ngiti pa rin. Naisip ni Bella na hindi lang naman siguro trabahong pinunta ni Mr. Virado sa Sicily. Baka nagbabakasyon na rin ito at naghahanap ng mga magagandang lugar na pwedeng puntahan. It's actually a nice place, Gareth. Segunda ni Kate sa kanyang sinabi. I would try to visit that place. Tanging naisagot ng lalaki. Dumating ang waiter, ibinigay sa kanila ang menu. Saglit lang na pinasadahan ng tingin ni Cadmus ang menu bago yun ibinaba at tumingin sa waiter. Solo il solito brunch per mi e mia mogole. Just the usual brunch for me and my wife.
Tumango ang waiter. Madalas ditong mag-asawa kaya alam na ng waiter ko anong hinihingi nito. Samantalang tumagal naman ang kanyang tingin sa menu. I would like a pasta alla norma, ani at ngumiti sa waiter. I would like a pasta alla norma too. Si Garrett naman pagkatapos niyang magsalita. Anything you'd like to add? Appetizer? For caponata please. Sagot ni Kate sa waiter na itanong nito kung may gusto pa silang idagdag na pagkain. Tumango ang waiter at umalis kaagad pagkatapos na makuha ang kanilang order. Bumalik ng tingin si Kate kay Garrett. Do you know how to speak Italian, Garrett? Nagalangan nitong tanong. Nabanggit kasi ni James sa amin na minsan ka lang pumunta sa Sicily. Ang mga tao dito, 1 hanggang 2 lengguwahe lamang ang kayang pag-aralan. Ang iba pa talagang Italian lamang ang alam. Natawa si Kate at sinulya pa ng asawa. Cadmus is fluent in both English and Italian. Though he can understand Filipino, hindi pa rin siya marunong na magsalita sa lingwahe ko. It's really hard, reklamo ni Cadmus. Natawa si Kate, napangiti naman si Bella na makitang pagkalukot ng mukha ni Cadmus. Nauunawaan niya si Cadmus dahil mahirap talagang pag-aralan ng ibang lengguwahe. Kagaya sa kanya, medyo matagal na siya sa Sicily. Naunawaan niyang usapan ng mga Sicilian ngunit hindi niya kaya makipag-usap gamit ang lengguwahe ng mga to. Well, that's actually the problem. It's really hard to learn different languages at the same time. Sa bahay, I couldn't speak to my children in Filipino because I'm afraid it might confuse them. Nag-aaral pa lang sila ng Italian kaya kung tuturuan ko na mag-Tagalog, ewan ko na lang. Kwento niya, natatawa na rin. Wala sa sariling napalingon si Garrett kay Bella dahil sa sinabi nito. Kumunot ang kanyang noo at parang kidlat na tumama sa kanyang katawan ng salitang children. Umuugong pa yun sa kanyang pandinig. You already have children? Kunot noong tanong ni Garrett. Hindi na napigilan ng kanyang sarili, lumingon sa kanya si Bella. Nakita nitong lukot niyang mukha at ng magkasalubong na kilay. Yes, senyor. I already have children. Nakangiti nitong sabi. Mas lalong nagsalubong ang kilay ni Garrett. What the heck? Bukas niya pa inasahan na lalabas ang DNA result ni Bella. Yun ang dahilan kung bakit hindi kasama si James sa meeting nila ni Cadmus. Ngayong umaga dahil ito ang nag-asikaso sa DNA test ng babae. Ibinilin pa sa kanya ni James na wag munang makipagkita kay Bella hanggat hindi pa lumalabas ang DNA result. Pero hindi na niya napigilan ang sarili lalo pa nang mabanggit ni Kate kagabi na may planong magkitang dalawa ngayong weekend. Shit, tapos ngayon malalaman niyang may anak na to? What the? Wait, James mentioned that she's already married. Kung may anak na silang dalawa ng kanyang asawa, baka matagal na silang nagsasama. Naguguluhan niyang tanong sa sarili. 5 taon pa lang simula nang mawala si Alexandra. Imposibleng naikasal ito sa loob ng 5 taon at nagkaroon kaagad ng mga anak, hindi ba? How old are they? Diretso niyang tanong. Naglahong ngiti ni Bella, kumunot ang noo nito at sumeryosong tingin sa kanya. They are still young, tanging nasabi nito. Kambal ang anak ni Bella, sabad ni Kate. Binalingan niya ng tingin si Kate dahil sa sinabi nito. Kambal? Hindi lang halata na kasal at pamilyado na si Bella dahil sobrang ganda pa rin. Parang dalaga pa, ngiting sabi ni Kate. Are we really gonna talk about my personal life now? Sinubukan ni Bellang iwasan ang usapan na yon. Hindi siya komportable kapag pinag-uusapan ng kanyang asawa at mga anak sa ganitong mga meeting. How old are they? Muling tanong ni Garrett. Bakit ba napakakuryoso ni Mr. Virado tungkol sa bagay na yon? They're turning 4, sagot niya para lang matigil ng pagtatanong ng lalaki. Samantalang natigilan naman si Garrett, saglit siyang napatulala habang iniisip ang timeline ng pagkawala ni Alexandra. Nalaman niyang buntis ang dating asawa bago pa ito nakidnap. 5 taon nang nawawala si Alexandra. Mag-4 na taon naman ang mga anak ni Bella. Kung iisipin niya ng mabuti, kung nakaligtas nga si Alexandra mula sa mga kidnapper nito at na-deliver ng maayos ang bata, mag-4 na taon na rin dapat ang bata. Nagtagis ang kanyang bagang. Unti-unti siyang nakukumbinsi na malaki ang posibilidad na tamang hinala niya. Kailangan na lamang ng ebidensya. Kailangan niyang makita ang resulta ng DNA test. Dumating ang kanilang order. Ibinaba ng waiter ang mga pagkain at nagsimula naman sila kaagad na kumain. Binuksan agad ni Cadmus ang usapan tungkol sa negosyo. Si Kate naman ay kinamusta si Bella tungkol sa mga design nito. Mas malinaw pa ang kanyang pandinig sa usapan ni Kate at ni Bella kumpara sa sinasabi ni Cadmus sa kanya.
Tumatango na lamang siya sa bawat sasabihin ng lalaki kahit na ang totoo, kalahati lamang ng mga sinasabi nito ang pumapasok sa kanyang isip. Nang inilapag na sa mesa ang dessert, tumigil saglit si Cadmus sa pagsasalita tungkol sa negosyo. "Excuse me," aniya at tumayo agad dala ang kanyang cellphone. Hindi niya na kayang tahimik na lamang na makinig sa mga usapan habang binabagyo ng kanyang isip. "James," bati niya sa lalaki na sumagot to sa kanyang tawag. "You didn't mention to me that Bella has twin." Nilingon niya ang kanilang mesa. Nakangiti pa rin si Kate habang nagsasalita. Mataman naman nakikinig si Alexandra sa sinasabi ng babae. "I thought that's the least of our concern now." Nahanap ko ng doktor ni Bella. Balita nito. Kumunot ang kanyang noo. Napaiwas siya ng tingin sa direksyon ng kanyang mga kasama para makapag-focus sa sasabihin ni James. Si Dr. Greco, ang neurologist na nilalapitan ngayon ni Bella at ang kanyang asawa. Nakita kong ilang test result ni Bella. She has... Huminga ito ng malalim. Anamnesia. Parang bumagal ang tibok ng puso ni Garrett dahil sa kanyang narinig. Bella has anamnesia? What happened to her? Naguguluhan niyang tanong. Ang dating record ay galing pa sa Alaska at Switzerland. Ibig sabihin lumipat lamang sila dito sa Sicily nitong nakaraang ilang taon pa lang silang nandito. Kaya ang mga record ni Bella ay medyo magulo. I'm already sending my men to Alaska. We will try to find her initial record. How about the DNA result? Maagap niyang tanong. Mamayang gabi pa darating ang resulta. Pero malakas ang kutob ko ngayon, Garrett. Si Bella ay posibleng si Alexandra. Garrett massaged the bridge of his nose. Saglit niyang ipinikit ang mga mata at napatingala. Ilang araw pa lang simula nang mag-imbestiga sila. At ngayon ay mabilis lang nilang napagtagpi-tagpi ang lahat. But don't make any stupid move, Garrett. Kailangan nating mag-usap. I'm already on my way to your unit. Kung kasama mo ngayon si Bella, don't get suspicious. Bili nito bago patayin ng tawag. Isang malalim na buntong hiningang kumawala sa labi niya. Nilingon niyang muli kung saan naroon si Bella. Ngiti-ngiti ito habang nakikipagkwentuhan kay Kate at Cadmus. Shit. Now, how could I act so damn normal? Naglakad siya palapit sa mesa. Lumingon sa kanyang direksyon si Bella at ganun din ang mag-asawa. Pilit niyang pinanatili ang blankong ekspresyon ng mukha. I'm sorry, but I already have to go. Paalam niya sa formal na tono. I have an urgent meeting to attend to. Nagbaba siya ng tingin kay Cadmus. Let's continue the discussion about your business tomorrow. James would be able to join the meeting by then. Sure, Garrett, sagot na lalaki. Nakakaunawang ngumiti sa kanya. Tumango naman siya. Bumaling siya ng tingin kay Kate para makapagpaalam sa babae. I have to go, Kate. Ngumiti sa kanya si Kate. Okay, sure. Thank you for joining us, Garrett. Saka pa lamang niya binalingan ng tingin si Bella. May kakaibang sipa ng emosyon sa kanyang dibdib. Tumagal ang kanyang tingin sa mukha nito. Tila minimemorya yon sa unang pagkakataon. Parang may maliit na kamay na humahawak sa kanyang puso habang pinagmamasdan ang magandang mukha ng babae. Ang mata, ilong at mga labi walang pagkakaiba kay Alexandra. I have to go. Mahina niyang saad, ngumiti ang babae at tumango. Mariin niyang itinikom ang bibig at pilit inaalala na kailangan pa nilang mag-usap ni James bago siya gumawa ng kahit na anong desisyon. Nagawa niyang maglakad palayo kahit na parang bumigat ang kanyang binti at mga paa. Hindi na siya lumingon pa. Mabilis ang kanyang patakbo sa sakyan papunta sa hotel na inuko pa. Nauna pang dumating si James kumpara sa kanya. Naabutan niya itong nakaupo sa mahabang sofa habang hinihintay siya. Hindi mo talaga kayang tiisin na hindi makita si Bella? Nakakunot noong tanong nito. Naglakad siya palapit sa lalaki at agad na napansin ang brown envelope sa coffee table. What is this? Inabot niya yun at hindi na hinintay na makasagot ng kaibigan. Tinignan niyang laman at saglit na nag-focus para maintindihan ang nilalaman ng bawat pahina na mga papeles na nakapaloob. Kumunot ang kanyang noo. Bella's amnesia sa rare case. Nitong nakaraang taon lang nagkaroon ng senyales na bumabalik ang memorya niya. I think Bella's husband is trying to keep her from remembering anything from her past. He even asked Dr. Greco to find a medicine that would lessen the chance for her to gain her memory back. Umawang ang labi ni Garrett, nagangat siya ng tingin kay James. Sinong gagong gagawin yun? Who is her husband? Gumalaw ang kanyang panga dahil sa matinding pagpipigil. Dahan-dahang tumayo si James.
Someone you know, sagot nito. Si Marcos Hidalgo, ang asawa ngayon ni Bella Ramos Hidalgo. What? Kumunot ang kanyang noo, nagsalubong ang makapal na kilay at agad na kumuyom ang kanyang palad. Si Marcos? Marcos Hidalgo? Tumango si James. May kinuha pa tong panibagong clear plastic envelope. Sa loob nito yung mga litrato ni Marcos Hidalgo kasama si Bella. He's the Marcos Hidalgo that I'm talking about, ani James. Nakangiting sinalubong si Bella ni Marcos nang nasa parking lot na siya. Hindi siya nagdala ng sasakyan dahil susunduin naman siya ng lalaki. Are you done? Tanong niya kay Marcos nang lumapit to sa kanya. Yes, dumaan na rin ako sa paboritong cafe ni Athena. She wants to eat blueberry cheesecake. Sagot nito. Kahit kailan talaga, spoiled na spoiled ang kanyang mga anak kapag nandito si Marcos. Kumapit siya sa braso ng lalaki at naglakad sila palapit sa sakyan nito. Pinagbuksan siya ni Marcos ng pinto at pumasok naman siya. Bukas ay aalis ng France si Marcos para sa isang importanteng business conference. 2 araw ito sa France kaya bumili na to ng mga bagong damit na dadalahin para hindi na kailangang humanap ng mga damit sa France. Madalas kasi ilang araw din ang business conference at maghapon pa yon. Nasanay na silang kapag may mga ganong okasyon ay sa Sicily na lamang sila namimili ng mga bagong suit na susuotin nito. Gusto niya sana itong samahang mamili pero nang malaman nitong magkikita sila ni Kate ngayong umaga ay nagpasya ito na mag-isa na lang na pumunta sa mga stores. May dadaanan pa akong shoe store, imporma nito nang makaupo sa driver's seat. Sure, I wouldn't mind, ngumiti siya. Sasamahan na lang kita. Binuhay nito ang makina at kinabig ang manibela. Umikot sa may rotondang sasakyan nito at dumiretso na sa daan papunta sa paborito nitong shoe store. Kasama namin si Cadmus kanina. I think he's planning to move his other businesses to Philippines. Kwento niya. Kanina nakikidig din naman siya sa usapan ni Mr. Verado at Cadmus. Hindi niya lamang pinapahalata. Base sa gustong ipunto ni Cadmus, nagpapatulong tong magsimula na negosyo sa Pilipinas. Eavesdropping is bad, but how can I help it when they're just beside me? Rason niya sa kanyang sarili. Mahirap na hindi makinig lalo na kung nasa kanyang tabi lamang si Mr. Verado at Cadmus. May plano silang tumira sa Pilipinas kung ganon? Si Marcos na lumingon saglit sa kanya. Lumiko ang sasakyan sa mas makipot na daan. Maybe, I don't know. Kate's relative were in the Philippines, if I'm not mistaken. Gusto rin naman ni Cadmus na subukan tumira sa Pilipinas, so there would be no issue with them. Kahit paano'y may konting inggit sa kanyang puso. Lalo pa kanina nang pag-usapan nila Kate ang mga personal na buhay. Gusto nang magkaroon ng anak ni Kate kaya baka magbakasyon to sa Pilipinas sa susunod na mga buwan. Mas maganda raw na magbuntis sa Pilipinas dahil maalagaan siya ng kanyang kapatid at ng kanyang mommy. Hindi kagaya dito na sila lamang ni Cadmus at ang mga magulang ng lalaki ang narito sa Sicily. Isa pa, mas stressful din naman kasi ang kapaligiran dito sa Sicily. Para kay Kate kaya mas mabuti na rin na umuwi to ng Pilipinas at doon na lang mag-honeymoon ng mag-asawa. Siya kaya, kailan siya makakabalik ng Pilipinas? Kailan siya hayaan ni Marcos na makabalik sa bansa nila? Tumigil ang sasakyan. Hindi niya napansin na nakarating na sila sa shoe store na tinutukoy nito. Stay here. Saglit lang ako. Saad nito tinulak ng pinto ng sasakyan. Mabilis na naglakad papunta sa shoe store ang lalaki at pumasok. Sinundan niya ito ng tingin. Nang hindi na niya matanaw ang lalaki, sumandal na lamang siya sa upuan. Baka nakapili na ito ng sapatos at babayaran na lang kaya hindi na niya kailangan samahan pa to sa loob. Biglang narinig niya ang ingay mula sa vibration ng cellphone. Naibaling niyang tingin sa cup holder mount na nasa kanyang tabi. Naroon ang phone ni Marcos at nag-vibrate. Agad niyang kinuha ang cellphone at tinignan ng screen. May number na tumatawag sa kanyang asawa. Kumunot ang kanyang noo. Bumilis ang tahip ng kanyang puso sa hindi malamang dahilan. Nilingon niya saglit ang pinto ng shoe store. Hindi pa rin lumalabas si Marcos kaya nahati tuloy siya kung sasagutin ang tawag o hihintayin ng lalaki. Tumigil ang pag-vibrate. Nito kaya muli niyang binalik ang tingin sa screen ng phone. Hindi naman nakasave ang number kaya hindi niya tuloy alam kung sino yon. Personal na mobile phone ng kanyang asawang tinatawagan. Tanging ang pamilya at mga kaibigan lamang nito ang nakakaalam sa number kaya baka importante nga. Muli lumiwanag ang screen at ang parehong number ang bumungad doon. Huminga siya ng malalim bago in-slide ang answer button. Garrett sa Sicily!
Sigaw ng boses sa kabilang linya, medyo manipis ang boses nito. Hindi pamilyar sa kanya at hindi niya makilala. You have to run away now with your family, Marcus. Nasa Sicily si Gareth at James. Baka makita kayo dyan. Isama mong pamilya mo sa pag-alis. I don't care where you would go. Basta't siguraduhin mo lang na hindi makikita si Alexandra ni Gareth. Natataranta nitong Saad. Umawang ang kanyang labi. Nagsalubong ang kanyang kilay at saglit na lumingon sa pinto ng shoe store. Mas lalong lumakas ang tambol ng kanyang puso pagkatapos marinig ang pagkataranta sa tinig ng babae. Gareth, James, Alexandra, those names were actually related to me. Si Gareth Verado, si James, Archimedes Garcia, si Alexandra, bulong niya sa sarili. Nanginginig ang kanyang mga kamay, nanghihina niyang tinignan ang number. Marcus! Marcus! Naririnig mo ba ako? What's going on? Naipikit niyang mga mata nang maramdaman ang biglang pagsakit ng kanyang sentido. Parang pinupukpok ang kanyang ulo ng isang malaking martilyo. Marcus, are you there? Tinakpan niya kanyang bibig na muntik na siyang mapadaing dahil sa matinding pananakit ng kanyang ulo. Nang sulyapan niya ang shoe store, nakita niyang lumabas na si Marcus na lang 2 asul na paper bag. Pabalik niya ito sa sasakyan. Pinindot niya ang end call button at binalik sa cup holder mount ang cellphone ng lalaki. Inayos niya ang sarili, ngunit mabilis masyadong tibok ng kanyang puso at parang pinupunit ang kanyang utak. Hindi niya maipaliwanag ang pananakit noon na ang tanging nagawa na lamang niya ay mahihinang dumaing habang hawak ang kanyang ulo. Bella, nakita ni Marcos ang kanyang pamimilipit sa sakit kaya kagatong pumasok sa sakyan. Bella, are you okay? Taranta nitong tanong, umiling siya. Pumatak ang luha sa kanyang mga mata at hindi niya alam kung paano papipigilan ang sarili na huwag umiyak gayong parang binubutasan ang kanyang ulo dahil sa sakit. Bella! Ah! Diniin niya ang hawak sa kanyang buhok. Bella! Dry please! Kinagat niyang ibabang labit na mimilipit palalo sa sakit. Ngayon na lang ulit nangyari ang ganitong pananakit ng kanyang ulo. Kahit na natataranta ay binuhay pa rin ni Marcos ang makina at nagmaneho papunta sa pinakamalapit na ospital.